fish keeping. Good morning mga ka-groomers. Once again, this is Fritz Sinisa and welcome to my vlog. So again, before we continue, please don't forget to like and subscribe for more videos in the future, and also you will be updated for more videos and tips. So please like and subscribe na sa mga hindi pa naka-subscribe na followers natin. Also, I just wanna invite everyone in advance for our upcoming 3rd Pride of Aurora National Actual Goldfish Show here in Aurora, Zamboanga del Sur, this coming November 10, 11, and 12. So, again, I just want to shout out lang to my partner on this event, sa Mr. Adrian Pinote. Again, Master, magpapashow na naman tayo, another gastos na naman. hopefully, masuportahan tayo on this show and on our upcoming shows by next year or this coming years. Sana magpatuloy itong mga shows na actual shows para mas lalong lumaki at lumawak tong industry natin. Okay? So again, everyone, please don't forget to mark your calendar this coming November 10 and 11 and 12 for our 3rd actual show here in Aurora. This is to celebrate our 81st Adlaw sa Aurora Badak Festival. So, kita-kits tayo dito mga ka-groomers. And also sa mga taga-Auroranians, sa mga gusto mag-sponsors, please do send me a message on my Facebook account, which is Fritz Sinisa or Fritz Goldfish. If sa mga sponsors, no need for the cash, or if cash, pwede rin. Pero mas nindot if let's just say mga local food na gusto nyo i-promote, please send me a message na gusto nyo mag-sponsor, like mga snacks or anything na pwede yung sponsor, like especially on the rice, because every time na magpa-show kami ni Sir Adrian, nagpaparaffle kami ng half sack of rice. Just like the first show na last January, nagparaffle kami ng 5 half sack of rice. And on the second show last May, nag-sponsor yung mama ni Adrian ng 5 half sack of rice. And also, Sir Adrian and me, bumili din kami ng 5 sakong bigas or 5 half sack of rice, which is a total of 10 half sack of rice na yung pinaraffle namin. Sa mga pwede lang to sa mga sumali sa show, mga groomers ha. So sa mga participants lang to. Hindi to para sa taga-Aurora. But if ever may taga-Aurora na gustong sumali sa show, of course, you will have a chance to win a half sack of rice. And again, baka base na ay gusto mo sponsor na taga-Aurora sa bugas na atong gustong iparaffle to add more excitement ba sa ato ang show. So dungag pud siya sa kalingaw na to, not just by giving cash. No, it's okay mga taga-Auroranians na dili cash, kana lang mga food, mga snacks, especially yung kanang bugas, kay nindot kay daghan kay malingaw ana, daghan pong matabangan na to nakakaon sa ato ang produkto diri sa Aurora nga bugas. Okay, so much for that. Mga ka-groomers, our content for today, this is in regards on fish keeping. Since lumalaki yung industry natin, so marami nang gustong pumasok din sa industry natin. So healthy tips lang to mga ka-groomers, kasi may mga nagme-message din kasi sa akin na bakit madaling magkasakit, ganyan. So again mga ka-groomers, if ever you're thinking to keep a fish in your house, in your room, so before kayo magsimula mga ka-groomers, you come to think of it na ano ba ang purpose ng keeping ko? Yun bang gusto ko lang mag-alaga, pang-display sa kwarto, pang-display sa sala? So, yan yung pinakaunang isipin nyo. So, if ever you want to keep it in your room mga ka-groomers, so, and then you're thinking na most of the time kasi mga ka-groomers, ang gusto is yung maliit na tank lang
Yung nag-inquire sa akin, eh, maliit lang yung tank ko, ganyan. So, I strongly suggest if ever maliit lang yung tank yung mga groomers, much better yung mga small sizes na isda lang yung kinikip nyo. Yung, di ba lumalaki like gapi, fighting fish, or tetra, yung mga ganyan, mga ka-groomers ba, sa mga maliliit na tank. Kasi, yung mga ganyang klaseng isda na maliliit is less yung maintenance, less yung effort kasi hindi yan palaging nagwo-water change kasi ang liliit lang ng mga pakain dyan. Hindi sila madaling magkasakit kasi hindi yan madaling magka-ammonia spike yung tank mo kasi maliit lang yung mga poop, madali lang yung inet. So, if ever yan yung purpose mo mga groomers na mag-keep lang ng isda sa room or sa bowl, most of the time bowl, ganyan, para pang bata daw. So, yan yung ina-advise ko kasi pag nag-goldfish ka mga groomers sa sobrang liit ng tank, imagine mga groomers let's just say, mahilig din na kasi ako sa aso. So, imagine if you're keeping a Great Dane or a Saint Bernard in a very small cage na yung sakto lang siya nakakatayo. Do you think comfortable yung aso doon? So, do you think healthy yun para sa kanya? So, yan yung mga groomers, yan yung theory ba na ganun pala. Pag maliit lang yung tank, di pwedeng lagyan ng mga malalaking isda. For the goldfish, pwede naman siguro mga groomers, pero wag lang yung bowl kasi yung bowl sobrang liit, hindi talaga magtatagal ang isda mga groomers. Sa mga ganyang very small na mga aquarium tank or bowl mga groomers. So sayang lang yung pera niyo for that investment or But for groomers naman na gustong mag-display sa sala para daw sa mga bisita or sa terrace, so lalo na gusto nila yung mga goldfish talaga na magaganda. So what I mean is mga high quality. So what I can suggest is please invest first on the proper setup, which is the tank setup. I know if you're planning to have a quality or high quality fish, I know mahal yung mga isda na ganyan. So, you need to afford naman siguro mag-set up ng magagandang tanks, especially on the filters. Kasi pag ganyan mga ka-groomers, so mini-maintain mo kasi yung quality ng isda. So, yan yung pag ganyan, pumasok ka na sa ganyan na level na mga high quality na gustong alagaan, of course, may background ka na for fish keeping. Most probably. So, pag ganyan, invest ka muna sa proper setup, which is proper size ng tank, ng filter, especially yung filter talaga mga groomers. Kasi pag malaki or maganda yung setup ng filter mo, less na yung effort. Kasi less ka na water change. Kasi maganda yung filter. But still, I strongly suggest na you need to have at least 10% water change daily para lang masala talaga or makuha yung mga poop nila. So, pag ganyan, mga groomers, so maganda yung setup ng tank, malaki yung tank mo, wala nang problema. Kasi marunong ka na mag-alaga sa kanila. Of course, medyo next level na kasi yan pag mga high quality na yung inaalagaan natin eh. So, again, proper setup lang talaga, which is pinaka-importante para safe yung mga isda nyo. Kasi medyo mahal yung mga high quality na isda. Sayang na mamamatay lang. And I strongly suggest as well na wag talagang mag-overcrowd. Kasi yan yung first na pag nagkasakit yung isa, magkahawa-hawa na kasi. So, pag sobrang... meron naman akong nakikitang marami talagang isda na nilalagay sa mga tanks, malalaking tanks nila. However, considering maganda talaga ang setup ng nila filter, which is mahal talaga mag-invest ng magandang filter. So, wala naman sigurong problema yan. Kaya nga natin bumili ng mga high quality na isda. How much more filter? So, kaya yan, of course. But again, I suggest set up muna bago bili ng magandang isda or high quality na fish. And for grooming, so ito na yung mga gusto ng mga keepers kasi lalo na ngayon medyo
halos every month may mga actual shows na. So, if sa grooming naman, what I can suggest mga groomers is mas maganda talaga, for me, kasi sanay ako sa outdoor setup. Mas maganda talaga ang development at mabilis pag naka-outdoor setup kayo. So, kahit compare to my setup, DIY lang yung mga filter, medyo maduming tingnan, hindi pang pang bigating setup. Pero pag may extra money talaga, maganda talaga pag maganda yung filtration mo at saka naka outdoor setup ka pa, which is yung talagang natatamaan sila ng araw mga groomers ba. Maganda talaga ang result ng naka-direct sunlight na aquarium or na setup. Iba talaga compare sa indoor as what I've observed based on my experience lang. So, madaling mag-strong kasi yung kulay, especially yung kulay. Kung mahilig ka sa kirin, kaliko, ganyan. Pag gusto mo talaga mga mag-solid talaga yung mga dark colors niya, maganda talaga ang outdoor setup for me. And for that kind of setup, and also para di masayang yung effort natin, medyo malaking effort na kasi, or mas maraming effort na kasi ito pag pumasok na tayo sa grooming. So, what I can suggest is mas maganda yung may oras ka talaga sa pag-groom. And of course, hindi ka naman siguro papasok sa grooming, sa show na pang-show na mga isda kung wala ka talagang proper background of fish keeping. Of course, ito na yung, for me is, ibang level na yung grooming. So, maraming time na kailangan at maraming medyo magastos na siya. Okay? So again, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo mga groomers regarding on kung anong gusto nyong setup or ano ba ang purpose ng pagpasok nyo sa fish industry. Is it for display lang ba? Pang bata lang ba? Or yung pang show talaga na medyo mas exciting kasi sa mga sumali sa mga actual shows, mga groomers. Iba ang feeling, lalo na pag nananalo. So, again, I'm encouraging everyone, please do support all actual shows and para lumawak at lumaki pa rin lumaki itong industry natin. And of course, mga groomers, share the love. Wala nang hate yan. Okay lang, manalo, matalo, of course, that's part of the show. Or that's part of the competition. Kasi pag nanalo lahat, wala nang challenge. So may nananalo, may natatalo talaga. And please do respect all our judges, decision. Kasi wala naman tayong perfect na judge eh. Galing din tayo sa keeping or galing tayo diyan sa sa pag-aalaga ng isda bago tayo naging judge. Pero hindi naman perfect yung judge, yung mga result pag may hindi gusto yung ganitong result or ganyan, please do respect na lang mga groomers para healthy yung industry natin. And of course, bawi na lang sa next show. Okay? So again, once again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.